issue nung nakaraan. Ano ba yung mga nangyaring issue? Naku po. O eto, yung mga hearing sa Kongreso na talaga namang kahindik-hindik. O kasi itong mamang ito, yan, yung Bryce na yan, galing yan sa Senado. Doon sa Senado, ang dami niyang revelasyon kung papaano yung mga pera dinadala sa kanya, kung paano yung mga pera daw, daan-daang milyon, nakalagay lang daw sa kahon, inaano daw yan, binibigay daw yan sa mga congressman. Di umano. O, wala siyang pinangalanan doon. Basta ginisa lang siya. O, yung sasakyan niyang mahal-mahal. 70,000 pesos lang yung kanyang sweldo, pero meron siyang SUV na Lamborghini. Mas mahal yung SUV kaysa doon sa mismong sports car, ha? And bihira yung merong mga ganon. So, nung nakaraan, masyado nating ginigisa yung mga diskaya. Yung pala, may mga taga-DPWH, meron din silang mga namumuhay din sila ng luxurious, tapos taga-gobyerno sila. So ngayon, etong mamang ito, nung nandoon sa Senado, kinisa nila, tinanong nila ng mga kung ano-ano, marami siyang inamin tungkol sa mga pera. Tapos, pagdating niya ng Congress, inimbita siya ng Congress, kasi cite in contempt to dahil nga nagsisinungaling eh. Pinahiram siya ng Senado sa Kongreso, tapos walang due na yan. Pagdating sa Kongreso, ayaw na niyang umuwi sa Senado. Hindi natin alam ang nangyari sa Kongreso. Kung anong naging ex-deal, bakit biglang iba yung kanyang statement sa Senado, iba din yung kanyang statement sa Kongreso. Kasi matatandaan ninyo, si Grijaldo, kung ano yung statement niya sa Senado, pinanindigan niya na yun sa Kongreso. Kaya nga siya nakulong. Pinanindigan niya na yun. O, tapos, matagal na matagal siyang nakulong. Hindi na rin siya nakuha ng Senado. Talagang hinawakan na siya ng Congress, din ikinulong sa saan? Sa presinto. Yung kasama yung mga kriminal sa Station 20, Station 20 ba yun? O Station 12, somewhere, dyan din sa may batasan. Presinto talaga yun. Kulungan talaga yun. So ito, ganun din. Kahit na nakakulong sa Senado, pinahiram ng Senado para magsalita rito, pagdating dito, iba na tono niya. O, pagdating dito, meron na siyang ex-deal na gusto. Huwag nyo na akong ibalik sa Senado, ilalaglag ko yung mga senador. Malaman-laman natin, ayon kay Estrada, putragis yan, kaklase daw to, di umano. Noong nag-iimbestiga doon sa Kongreso, nako, ano yun? Ano nangyari rito? Sige nga, pakinggan natin yung kanyang testimonya. Huwag nyo na ako ibalik sa Senate, Your Honor. Kasi may mga involved pong senador dito. At hindi ko po alam ang magiging kapalaran ko pag binalik nyo ako doon. Engineer Bryce, sabi ko sa'yo, itong committee na to, you can only be protected if you will say the truth. Naintindihan mo po ba? Yes, Your Honor. Pag sinabi mo kay Engineer Bryce, yung lahat na yon napunta kay Engineer Bryce? Kay Engineer Alcantara po? Engineer Alcantara, sorry? Hindi ko po alam kung sa kanya napunta lahat yon, pero siya po ang nagpakuha lahat ng pera na nakakahon na yon. Okay, so yung pera daw kay Alcantara binabato. For yung Alcantara na yan, diyan sa Senate, lahat inamin niya. Diyan sa Congress, lahat inamin niya. Sabi ko, pucha, matindi tong fall guy na to. Parang sa akin, kung fall guy siya, ang tindi niya. Kasi walang kabog-abog. Inamin ko lahat. Dapat kasuhan ka? Oo. Dapat kang makulong? Oo. Talagang ganun siya. Yes man siya. Lahat ng itanong sa kanya, kinukumpirma niya, oo, totoo yan. O, tapos, ngayon, dito, sa sinasabi nitong Engineer Bryce Erickson na to, wala siyang kinumpirma. Wala siyang kinumpirma. Hindi. Di totoo yan. May mga ganun siya. Lahat, inanuno na, umuo. Tinanggap lahat. Pero dito, hindi. So, parang mas parang sinasabi nga niya na corrupt talaga ako. Oo, totoo naman yan. Meron talagang pwedeng may involved dyan na mga congressman. Pwede rin may involved na senador. Oo, pwede. So, dapat kasuhan ka? Oo. So, dapat kang makulong? Oo. Ikaw ba ang nag-process? Oo. Lahat oo eh. Tapos pagdating dito, hindi niya tinanggap ito sinasabi nitong gagon to. So, kanino tayo maniniwala? Doon sa umaamin sa kasalanan niya? O doon sa tao na nagbabago-bago ng tono niya?
Imposible naman na lahat lang yon kay Engineer Alcantara. Magpakatotoo ka dito sa ating committee ba? May Go ahead. para magsalita po ako ng mga involved dito kung kanino po napupunta yon. Siyempre, natatakot din po ako sa buhay ko, saka sa pamilya ko. Kasi hindi naman po birong tao itong mga involved dito eh. As I've So- said, Engineer Bryce, you will be protected by this committee as long as you will say the truth. Actually, Popols din to eh. Itong Bryce na ito eh. Tinan mo nahuli siyang nagnanakaw ng mga senador. Napaamin siya ng mga senador sa mga pagnanakaw niya. So siguro naisip niya, pucha, yari ako. I will not go down without a fight. Hindi ko alam pwedeng ang senaryo, itong si Gago, kinausap na ng mga, kasi ganyan yung mga taga-Congress, di ba? Natatandaan niyo yung sinabi ni Grijaldo, nilagay siya sa isang kwarto, tapos pinapipirma siya sa isang affidavit na hindi naman siya gumawa. Mayroon pinapaamin sa kanya or something like that. Tapos ang kapalit, promotion and so on and so on. So, alam natin na may ganong issue itong hindi ko sinasabing totoo yun. That is Colonel Grijaldo's testimony sa Senate, and then pinanindigan din niya dyan sa Congress, kaya nga nakulong siya for a very long time. Ang tagal na nakulong, parang 6 months yata eh. Basta ganun, ang tagal na nakulong nun. Coronel yun active. Tapos tinanggalan ng sweldo yun, pinahirapan talaga yun. So eto, mga bossing, etong kumag na to, biglang pagdating niya dyan sa Congress, biglang iba na tono niya. Maglalaglag na siya ng mga senador. Walang nilaglag na congressman to Tapos gusto niya, pwede ba sa inyo na lang ako? Ayaw ko nang bumalik doon. Ilalaglag ko sila, pero wag nyo na akong pabalikin doon. Diba? Kasi kung talagang gusto mong ilaglag yung mga senador, doon mo sa Senado ilalaglag. Tama? Doon mo sa Senado ilalaglag. Katulad nung sa mga Diskaya, tinanong sila ni Jinggoy, meron bang involved na senador? Wala po. Wala. Sigurado ka? Oo, wala. Hindi ba? Dito sa sa hearing na to, tinanong ulit mga Diskaya, may kurakot ba nung panahon ni Duterte? May nag-attempt. Pero talagang sobrang talaga noon, sobrang higpit talaga noon. Oo, meron ding mga nag-a-attempt pero talagang wala. So kami umaamin na kami. Umamin na sila sa Senado Umaamin na kami na meron kaming ginawa namin yan dahil gusto namin mabuhay. Gusto namin magkatrabaho, may mga pinapasweldo namin kami. So yung corruption na yan, naging part kami nun. Inamin nila yun pero never nilang inamin na merong senador. Congressman, pinangalanan nila. Kaya nga pagdating nila dito sa Congress, ganun pa rin, firm pa din sila. Wala silang binago. Ang binago lang nila, actually, hindi naman binago. Kasi katulad ng sinasabi ko sa inyo, sabi ng mga Diskaya, si Zaldico, may tao daw na sinasabi kay Zaldico siya. May tao sinasabi kay Romualdez siya. Never lumapit sa kanya si Romualdez. Pero yung Atayde, yung Roman Romulo, yung March Sichudoro, yun ang sinasabi niya, kumikbak talaga sa kanya, personal. Humingi sa kanya. Pero etong si Ko at si Romualdez, mayroong emisaryo. Kaya ang sinabi niya doon, ang kinlaro niya is pwedeng ginamit lang sila noon, which is true. Pero I believe hindi. Sa sobrang demonyo ng dalawa na yan, malabo at walang maglalakas ng loob na lalapit at ibabanggitin yung pangalan nila. Pero katulad ng sinasabi ko sa inyo doon sa pinakita kong mga pictures kanina, na may mga malalaking tao dyan sa Kongreso, hindi naman congressman, pero nagmamakaawa ang mga congressman para lang magka-budget sila. Hindi to congressman Ano yan? Itinalaga ng speaker. So kung kayang magtalaga ng speaker para manggipit sa mga
congressman, kaya din magtalaga nun ng mga tao na kukolekta para sa kanya. Pero, pwedeng mali ako. Pwedeng mali yung analysis ko. O, di ba? Pwedeng mali, pero pwede ring tama. O, so eto ngayon, itong mamang ito, magtataka ka, bakit siya bumaliktad? Bakit ngayon, ang kinakanta niya, mga senador, samantalang yung kontraktor, ang kinakanta, mga congressman. Paktay. O, diretso. Kung pwede po bang, wag nyo na ako ibalik sa Senate kasi may mga involved pong senador dito. At hindi ko po alam ang magiging kapalaran ko. Inanyab. Mantakin mo magnanakaw ka. Kawatan ka. Ninakaw mo pera ng mga Pilipinong putang ina mo ka. Ikaw pa magdidiman. Natatakot ka sa buhay mo? Hindi ka natakot sa buhay mo nung nagnanakaw kang hayop ka? Hindi ka nahiya sa mga Pilipinong ninanakaw mo putang ina mo ka? Tapos ngayon natatakot ka sa buhay mo? Gago, dapat talaga sa'yo binibitay. Dapat yung ginawa sa Nepal, dapat ginagawa sa'yo. Hayop ka. Dapat sa'yo pinibitin pati warek. Tapos tinatanggalan ng tenga, mata, dila. Tapos puputulan ng paa at kamay, tapos bubuhayin. Bubuhayin para hindi ka mamatay ng mabilis. Dapat sa'yo ganun ang ginagawa sa'yo. Hindi ko sinasabing gagawin ko yun. Sinasabi ko lang na lahat ng kahayupan dapat mangyari sa'yo sa sobrang dami ng kahayupan mo. Umaming ka, nagsusugal ka eh. Umaming ka, may mga property ka na ganito eh. Umaming ka, tumatanggap ka ng milyon-milyon, daan-milyon eh. Tas sasabihin mo nga, tas matatakot ka sa buhay mo. Dapat mahiya ka sa mga pinaggagawa mo. Natatakot ka sa gagawin sa'yo ng mga senador? Matakot ka sa mangyayari sa'yo, gagawin sa'yo ng Diyos. Sa lahat ng kahayupan na ginawa mo't pagnanakaw mo, bata-bata mo pa, magnanakaw ka na. Sa lahat ng ginawa mo, dapat hindi ka matakot sa senador. Dapat matakot ka doon sa mga amo mo ngayon. Kung sino yung bumubulong sa'yo ngayon, diyan ka matakot. Baka mamaya pagkatapos mong magsalita, baka mamaya bigtiin ka na niyan. Kung ano yung sinabi mo, parang lalabas na confession, dead man's confession na yun. Yari ka, ingat ka, sir. Tandaan mo Tandaan mo, yung mga whistleblower ngayon, wala na yan. Magaling lang yung mga nangangako sa iyo ngayon kasi nasa posisyon sila. 3 taon na lang yan. Pagtapos niyan, sir, you are on your own. Make sure na lahat ng pera mo, kaya mong gamitin para mabago yung mukha mo. Dahil sigurado ako, wala nang tutulong sa'yo. Nakita mo naman ginawa nila kay Tore. Nakita mo ginawa nila sa mga diskaya. Tao nila yung mga yan, pero tinarantado nila. Ikaw pa kaya? Tanga ka. Pati buong pamilya mo damay dyan. Loko-loko ka. At hindi mga senador ang dadali sa'yo. Ang dadali sa'yo yung mga sindikato na nagpapatakbo sa inyo. Delicates ka dyan. Pag binalik niyo ako doon. Magsalita ka muna. And this committee will assure you... Diba, saan ka makakita? Nakikipag-negotiate ka? Magsalita ka muna. Gagawin namin yung gusto mo. Puta, hindi pwedeng ganun. Tayo, gobyerno, magnanakaw yan, you cannot make demands here. Sinabi mo na ngayon na may involved na mga senador, sabihin mo kung sino yung mga senador na yan. Kung hindi ka magsasalita, we will also file contempt. Kulong ka na doon, kulong ka pa dito, hatiin natin yung katawan mo, yung kalahati sa Senado, yung kalahati dito sa Kongreso. Di ba? Tingnan mo tong engot na na congressman na to. Nagsabi na siya eh. Parang sinasabi niya na may alam ako, pero bigyan niyo muna akong candy. Tangina, kriminal yan eh. Demonyo yan eh. Bakit tayo nakikipag-negotiate sa isang magnanakaw? Hawak na natin siya eh. Ang kailangan natin, magsalita siya ng totoo nang walang kapalit. Kasi kung may kapalit, putang na magsisinungaling yan, may kapalit eh. Engot eh. Di ba naman kayo bopols? Kung ako yan, sinabi niya yan, sir, magsasalita ako, pero ipangako nyo,
Wag nyo na ako ibalik sa Senado. Bakit? Ano bang ginagawa nila sa doon? Meron akong ano dito, papangalanan ko yung mga senador. O di pangalanan mo na. Eh di mas maganda nga pangalanan mo eh. Tapos pag binalik ka ron, paglabas, puro ka black eye. O ibig sabihin, pinahirapan ka ng mga senador, ibig sabihin, totoo yung sinasabi mo. Hindi ba, bakit ka papayag na hahawakan ka tayo sa liig ng mga kawatan na to? Gago talaga eh, no? Hindi lang gago tong magnanakaw, gago rin yung mga pumapayag pa sa kanyang terms. Putangin yan. Criminal, may terms, ibibigay mo. Ganun kahina gobyerno natin. Walang Jo. That you will be protected. You will be protected? Puproteksyonan pa natin magnanakaw? Ano ba naman yan, Congressman? Pag magnanakaw, hindi natin yan kinukonsinte. Pilitin nyo siyang magsalita ng katotohanan, ikulong nyo. Umamin na siya eh. Umamin na siya sa mga ginagawa niya. Pwede siyang makulong dahil dun eh. Umamin na siya kung sino yung mga binibigyan niya. O di saka natin. Kung sinabi, wag kang mag-alala. Yung mga papangalanan mong senador, ano yun natin? Papatawag natin yan dito para pabulaanan o i-confirm yung sinasabi mo. Pag sinabi mo niya, basta ikulong niyo muna ako, i-ano niyo muna ako dito. Hindi ako makakapag-promise sa iyo niyan. We do not negotiate with our resource person. Tatanungin ka namin, sasagot ka lang ng kung ano yung katotohanan. Kasi kung merong hinihinging kapalit doon sa katotohanan na ilalahad mo, ibig sabihin, kagaguhan, di katotohanan niya. Kasi kung katotohanan niyan, the truth will set you free. Ano man ang mangyari sa'yo, aanuhin mo. Aaminin mo kung ano yung totoo. Pero pagka may ganyang kondisyon, ibig sabihin, putya yan, gagamitin mo pang leverage yung nalalaman mo. Yung nalalaman mo, personal experience mo yung, kayo mismo yung mga magnanakaw na yun. Ninakaw nyo pera ng taong bayan, tapos gusto nyo pa ng proteksyon. Tangin na proteksyon ang kaya kita ng kamay ko. Hinayupak kayo talaga. Your Honor, parang mas kailangan ko po muna ng assurance nyo bago ako magsalita. Di ba puta ko ako congressman, magagalit ako niyan. Ano sinasabi mo assurance? Loko-loko ka ba? Nag-i-impose ka rito, I am a congressman, you're a resource person. Actually, suspect ka na nga dito eh. Tapos ikaw masusunod. Putang ina, ganyan kayong mga kriminal kalakas. Yung mga kriminal ganyang kalakas sa Pilipinas, sila yung mga nagdi-demand. Parang ganito lang, pumatay ako ng 10. Tapos gusto ko, yung ako lang ang pumatay, yung nag-utos sa akin, ituturo ko, basta hindi ako makakasuhan. Mastermind yun. Dapat makasuhan talaga yun. Pero yung pumatay, dapat bang pahirapan, parusahan din? Mas lalo, siya yung pumatay. Siya yung aktual na may dugo sa kamay. Di ba kahit na inutusan lang to ng kung sino man magnakaw, nagnakaw pa rin siya. Siya mismo ang kumuha ng pera eh. Siya mismo yung merong fingerprint doon sa deadly weapon eh. Tapos papatakasin natin para lang ituro yung mastermind. Hindi ba pwedeng dalawa silang ikulong, putang ina sila, ganon? Pa yan? Can I have a 1 minute recess? Siya nag-recess pa. Nag 1 minute recess pa si Kong. This is where your taxes are going. Pakinggan natin yung pagtatalo nila. Ayan. Ayan, pakinggan natin to para malaman. Ito yung Alcantara. Yan yung kawatan. Lahat inamin yan. Bukod dito sa sinasabi nitong Bryce na to. Pakinggan natin tong balitang to. Personal na connection po kay Senator Jinggoy, Your Honor. Kung hindi po sila magkakilala, there was a time nag-birthday po si Senator Jinggoy sa Soler. Umattend po siya. Alam mo ba? Alam mo ba, sir? Ganito. Na-invite si Banat Bay sa birthday party ng isang senador. Sabihin na lang natin, wag na natin pangalanan. Na-invite si Banat Bay sa birthday party ng isang senador. Tapos si Banat Bay, meron siyang dalawa na +2, ika nga. May +2 siya. Ang +2 niya, ako
at saka si Mocha. Pumunta ako dun. Nagpa-picture pa ako dun sa nag-birthday na senador na yon. Ibig bang sabihin nun, nag-picture ako ano kami, +2 kami ni Banat Bay. Si Banat Bay lang ang invited. Pumunta lang ako doon kasi nga sinama ako ni Banat Bay, hoy, mag-disente ka, mag-korbata ka, sama ka. Oh, so sumama ako doon. Buntik pa ako hindi papasukin dahil wala yung pangalan ko doon. Buti lang si Banat Bay nandun. Hindi, +2 ko yan. Ito yung invitation ko. Oh, pasok. Saan ba? Sa Okada pa yun, Okada. Oh, pagpasok namin doon, hindi ako kilala nung senador na yun. Oh, pero nung lumapit siya sa table namin, nagpa-picture pa ako sa kanya. Pero hindi na ako kilala. Pero may picture ako sa kanya. Oh, naimbitahan ako doon sa birthday na yon, hindi niya mismo. Si Banat Bay na nagbita sa akin doon. So sinasabi nitong Bryce na to, na dahil itong Alcantara may picture with Jinggoy, close na sila. Tanga, ang daming nagpapa-picture din sa akin ng mga subscriber. They follow me, pero hindi kami talaga close. Ang dami kong picture with personalities. May picture pa ako kay Benny Abante. Oh, may picture ako kay Benny Abante. Selfie kami doon sa Kongreso. Oh, anong ibig sabihin nun? Diba? Oh, so sinasabi niya, close sila. Paano close? Inimbita pa nga siya sa birthday eh. Hindi naman lahat ng tao doon personal na maiimbita noong minsan may +2, +1, +3. Oo, yung yung isang tao lang inimbita niya, minsan nanganak, nagkaroon ng 5 kasama. Kasi wala makain sa kanya, tara kain tayo doon sa birthday yan. Kakapalang mukha, hindi ba? Hindi ibig sabihin nun kakilala mo na yung may birthday. Maaaring kakilala mo, pero hindi kanya kilala. Kung hindi po sila magkakilala, Your Honor, Sinasabi mo na hindi ka nagbibigay kay Senator Joel Villanueva? May sinabi ka bang gano'n kanina? Opo, wala po akong dinideliver. Yun po kasi ang pagkakasabi ni Kaya nga, Prince. wala kang dinideliver Yes kay po. Senator Jinggoy. Wala po, Your Honor. Wala eh. So kanino ka maniniwala? Doon sa tao na umaamin sa krimen na ginawa niya? Kasi itong Alcantara na to, inamin niya lahat ng krimen niya eh. Sa Senado, dyan sa Congress, inamin niya eh. Isa lang ang hindi niya inaamin, na nagbibigay siya ng pera kay Jinggoy, na nagbibigay siya ng pera kay Villanueva. Kasi si Jinggoy tsaka si Villanueva yung mainit dito sa sa issue na to eh. Anak ng tinapay. Malaman-laman mo, yung nag-iimbestiga at saka itong Bryce, magkaklase daw. O mamaya, makikita nyo. Tinatanggi mo yun sa dalawa. Yes po, Your So Honor. tama yung pagkakarinig ko kanina na sinabi mo? Yes po, Your Honor. Yun lang. Pero anong connection nyo ni Senator Jinggoy Estrada? Wala po, Your Honor. Ulit-ulit eh. Wala nga daw koneksyon. Ang nagsusumbong lang yung magnanakaw. Kasi ang sinasabi nung Bryce, ako lang tumatanggap, binibigay ko sa boss ko. Ang boss ko si Alcantara. Tapos si Alcantara binibigay sa mga senador, kay Villanueva at saka kay Jinggoy. Bakit? Meron akong ebidensya. Anong ebidensya mo? Picture. Anong ebidensya mo na nagbibigay ng pera si Alcantara kay Villanueva? Merong isang speech na pinapakilala niya si Alcantara sa isang event or rally or something. Pinapakilala niya si Alcantara. Tanga! Kailangan mong ipakita ang pruweba na itong mamang ito nagbibigay talaga ng pera sa kanila. Dapat meron kang at least CCTV footage, picture, nag-aabutan sila, ganyan. Binibilang nila yung pera, dalawa sila, gano'n. Yun yung mga ebidensya, hindi yung... Anong ebidensya mo? May selfie sila. Anong ebidensya mo? Merong isang speech, si Villanueva, binabanggit niya yung pangalan. Putangin na yan. So kung ako binabanggit ko yung pangalan ni Satanas dito, ibig sabihin, kaibigan ko na si Satanas? Gago rin. Putangin ang logic na itong mga to. Bobo. Hindi ko po siya kaibigan o
Hindi po ako nakakalapit sa kanya, hindi po ako nakakapunta po sa kanya. Wala Your po Honor. kayong pagkakaibigan sa mga estrada. Wala po, Your Honor. Maliban po, ako yung naging empleyado lang. Ano, ito si Pisngi, oh. Kaklase niya pala yung yung Bryce, sabi ni Jinggoy. Oh, ewan ko kung totoo. Oh, pero according to Jinggoy, kaklase daw niya. Ano ibig sabihin nun? Ano kaya yan ba? Nagkaano ba kayo? Nagkausap ba kayo? Palagay ko hindi. Oh, baka talagang nagkaroon lang ng change of heart. Mas may tiwala yung Bryce sa Congress. Bakit kaya mas may tiwala yung Bryce sa Congress? Nakapansin nyo? Huwag nyo undalin sa Senate kasi mas tiwala ako sa Congress. Bakit hindi ka humingi ng witness protection program sa mga senador? 'Di ba? Kasi kung may tiwala ka sa mga senador, mag-ano ka doon? Kung kakampi ka ng mga senador or meron kang ginagawang kabulastugan sa mga senador, ibig sa with the mali putya naman Halimbawa, ikaw, meron kang ginagawang pabor para sa mga senador. Binibigyan mo ng pera yung mga senador. Dapat mas kumpiyansa ka sa mga senador. Kasi hindi ka nila ilalaglag, bata ka nila eh. 'Di ba? Yung hearing, gagawin nila yan na magiging kang mabait na tao. Pero bakit ayaw mo sa Senado? Kasi nga, wala kang hawak sa Senado. Kaya malakas ang loob mo magsalita sa Congress at malakas ang loob mo na humingi ng or mag-demand sa Congress dahil mas marami kang kaibigan dyan. Dito nyo na lang ako ikulong. Sir. Dito. Bakit mo gusto magpakulong dyan? Kulungan din naman doon sa Senado. Kasi dyan, marami mag-aalaga sa'yo. Ibig sabihin, ang mga kaibigan mo nandiyan dyan sa Kongreso. Kaya nga mas kumpiyansa ka dyan eh. Mas nagsasalita ka dyan, mas gusto mong makulong dyan. Ayaw mo dun sa Senado kasi nga alam mo na wala kang backer dun. Wala kang tropa pits dun. Wala kang backup dun. Wala kang dun na, oy sir, di ba binigyan kita ng pera? Bakit hindi mo ako pinagtatanggol? Wala kang ganun. Dito sa Congress, di ba, sheltered ka. Awang-awa sila sa'yo. Noong pinag-awayan ka sa senador, nung inilipat ka sa Pasay City Jail, di ba? To the rescue kagad tong kaklase mo daw. Nakawawa naman siya doon. Baka may mangyari masama sa kanya doon. Ba't pinagtatanggol ka nila? Nagnakaw ka sa pera ng taong bayan, ba't pinagtatanggol ka nila? Yun ang malaking question. Dapat yun ang malaking tanong na dapat itinatanong natin dito sa mga to. Po sa City Hall, pero Yun na nga. trabaho lang po, Your Honor. Trabaho lang po. Sino mga kasama doon? Yung city engineer po, Para malinaw, naging city engineer po kayo sa Maynila, tama po ba? division chief lang po ako, hepe lang po ako, Your Honor. Sino yung city engineer nun? City engineer Roberto Bernardo po. Yan yung undersecretary na binabanggit po ng lahat ng mga tao rito, hindi ba? Yes, Your Honor. So hindi ba kayo magkakasama sa isang sindikato? Hindi po, Your Honor. Wala po. Magkasama kayo sa Maynila, magkasama kayo sa DPWH. Tapos tinatanggi mo ngayon na wala kayong connection kay Jinggoy Estrada, Senador Jinggoy Estrada. Paano naman nangyari? Tingin niyo maniniwala yung mga taong bayan? Wala po kong personal na connection po kay Senator Jinggoy, Your Honor. Ibig mo sabihin, nung panahon na yon, sino bang mayor noon? Tatay niya, hindi ba? Yes, Your Honor. Tingin mo naniniwala kami sa mga ganyang mga... Grabe naman kayo mag-connect. So dahil si Erap, dating taga Maynila, tapos nagpa-project siya sa Maynila, may connection na sila ni Jinggoy. So kung halimbawa ito si Sir, may project din siya sa Naga. Tapos mayor doon si Leni Robredo. Mayroon siyang corruption din na ginawa sa Naga. Pwede ba nating sabihin na yung anak ni Leni Robredo involved sa corruption niya? Labong naman nun pagkukonect the dots nyo. Hindi ba? Dahil si Jinggoy, ang layo Puta si Erap nga, wala nang maalala. Tanda na ni Erap, putya yan. Ang tanda na ng tao. Walang hiya na yun. Sa tanda na ng tao dahil, mantakin mo Manila pa hindi man lang San Juan, Manila pa. Sabagay naging mayor si Erap doon, isang termino, 3 taon. Walang June na yan. So ang sinasabi nila, because
naging engineer ka sa Maynila, naging mayor si Erap doon, hindi kayo nagkaroon ng connection ni Jinggoy? Gago. Senador na si Jinggoy nun. Tsaka si Jinggoy nun, baka nakakulong. Di ba? Alam ko nakakulong si Jinggoy nun eh. O, dahil dyan sa Napoles, di ba? Nung mayor yung tatay niya, nakakulong si Jinggoy nun as far as I know. Ang tagal din nakakulong niya ni Jinggoy, taon din na nakakulong yan eh. Walang iyan eh. Paano niya magiging connection si Jinggoy? Baka mamaya balikan ni Jinggoy. Oo nga, nakakulong ako nun. Meron yung tatay ko, kahit na meron silang transaksyon ng tatay ko o merong project sa Maynila na pinirmahan ng tatay ko yung permit. Pucha, nakakulong ako niyan eh. Paano yun? Ginagkatasan ko siya, ba nakakulong ako? Walang yan. Nakulong na ako sa corruption, mangungurakot pa ako. Salita na yan. Your Honor, kami pong mga Division G po ay wala po kaming direct access kay Mayor Era po nung mga panahon po na yun, Your Honor. Pero ang malinaw, magkasama kayo ni Engineer Bernardo Yes, Your sa Honor. City Hall. Yes, Your Honor. Magkasama rin kayo sa DPWH Yes, Your ni Honor. Undersecretary Bernardo. Tama po ba? Opo. Lahat inaamin niya eh. Lahat inaamin niya. Kahit kapag patay yung Madjera, naaminin niya kung siya talaga gumawa eh. Bakit itong isang to di niya maamin? Kasi hindi talaga totoo. Yung pagnanakaw, pagkakasino nga, inaamin niya kahit alam niyang bawal eh. Di ba? Yung pagkakaroon nga ng napakaraming mga yaman eh, inaamin niya eh, kahit alam niyang madadali siya eh. Pero itong isang to, hindi to totoo eh. Ba't ko, aaminin ko to kung totoo to? Eh, hindi totoo. Kung makukulong na rin lang ako, ba't hindi ko pa aminin yan? Tsaka yan, hindi nyo na briefing. Salamat. Okay. Yes, Engineer Bryce, please. Before going back to Mr. Diskaya. Thank you, Your Honor. To add up lang po, kung hindi po sila magkakilala, Mantakin mo, tumataas pa yung Bryce ng kamay. Ay, para na siyang congressman. Sir. Ano na siya eh. Siya na parang nag-i-interpellate na siya nung kapwa niya resource person. Sabi niya, Congressman, Kong, wait, Kong. Kung hindi sila magkakilala, naimbita pa nga siya sa birthday eh. Assuming ka. Hindi porket nakatabi ko sa jeep, shota ko na. Tanga. Natural. Hindi porket sumakay ako sa jeep na to, kamag-anak ko na yung driver na yan. Hindi dito sa birthday, hindi ka imbitahin yan kung hindi ka close. Gago. Hindi naman ako talaga inimbitan yan eh. Sumama lang ako sa kaibigan ko eh. Hindi porket nandiyan ako, putya ka nag-take out pa nga ako dyan eh. Alam ni Alcantara pumunta talaga. At saka ang bilis na sumagot. Pupunta talaga ako. Inimbita ako ng mga kasama ko eh. Yung mga boss ko, kasama dun, inimbita ko eh. Pero personal na magkakilala, magkaibigan, bibigyan ko na siya ng daan-daang milyon. Walang ganun. there was a time nag-birthday po si Senator Jinggoy sa Soler. Umattend po siya. Kung hindi po sila magkakilala, Your Honor. Just additional info lang. Ano nagbibigay ng information, kriminal? Yung kriminal ang nagli-lead nung hearing. Anak ng tinapay, only in the Philippines. Ay na, sa akin ako yung chairman yan, huwag ka magsasalita. Sir, pwede bang magsalita? Ano sasabihin mo? Hindi, papabulaan ko lang sinasabi niya, gago. Hindi mo trabaho yun, trabaho ko yun. Hintayin mo tanungin kita, huwag mong pangungunahan. Sir. Kung di sila magkakilala, bakit? Ini-interrogate mo kapwa mo resource person. Tartado rin to eh. Ito yung sinasabi nating nagiging kagaguhan na yung hearing. Yung mga kriminal, sila na yung naglalaglagan sa sarili nila. Binibigyan nyo sila ng avenue para gawin yun. Kontrolin nyo yung hearing. Hindi pwedeng magsalita kung hindi tinatanong. Hindi pwedeng, mali yung sinasabi niya, sir. Hindi mo pa time magsalita. Di ba gaganon nila yan, di ba? Pero tinan mo, binibigyan nila ng laya na magsalita. Parehas niyang resource person, karanggo niya. Nilalaglag niya, mayroon nga kayong picture eh. Picture lang, tanga. Di ba ibig sabihin nun, may kakilala akong ganyan, si Jiggy Barang, hilig eh. Magsiselfie sa magandang babae, tapos sasabihin niya sa amin, girlfriend niya, hindi naman pala siya kilala. Engineer Alcantara, di pala kayo magkakilala, bakit ka naman nagpunta sa Soler? Parang mahirap maimbitahan sa Soler, di ba? Mr. Chair, I'd like to remind our guest, especially Sasagot na eh.
Engineer Alcantara to answer as honestly as possible all the questions because you're under oath and you don't want to tempt these members to cite you in contempt. Just a reminder. No, it's okay, it's okay. Thank you for the reminder. DE Alcantara, please. Your Honor, napunta lang po ako ng birthday. Sinasama lang po ako ng ibang mga hepe po doon po sa City Hall po. Patay. Pwede ba yun o hindi? Pwede o hindi? Pwede yun, sir. Oo, pwede yun. Minsan nga, ikaw lang iniimbita, dinadala mo yung girlfriend mo, di ba? Oh, kilala ba nung girlfriend mo yung nag-imbita sa'yo? Hindi. Papakilala mo pa lang. Ay, nantong mga to. Gagawa lang kayo ng kagaguhan, gago pa eh. Magsisinungaling lang kayo, kasinungalingan pa eh. Walang hiya kayo. Your Honor. Oh. Maraming salamat po. Oh, nagpasalamat. Salamat, sir. Salamat. Di ba, parang payaso? Parang tanga. Oh, yan yung hearing na yan. Diyos ko po. Huwag kayong picture ng picture, ha? Huwag kayong picture ng picture. Visit kayo. Picture na naman kayo ng picture, ha? Kaya kayo napapagkamalan eh. Si Pangulong Duterte na nga, may picture lang kasama yung isang Chinese. Putsang ina, kaibigan na daw niya eh, ha? Gagurito mga to. Picture lang. Ang dami kong picture sa hindi ko kakilala. Promise. Subscriber ko, hindi ko talaga personal nakakilala. O, pwedeng nakadaupang palad. Halimbawa, ako may picture ako kay Piolo. Close kami ni Piolo, ganon. Pwede ba na, kung close kami ni Piolo, wala na kaming picture ni Piolo. Kung close kami niyan, hindi ako magpipicture ng kasama niya. Bakit? Halimbawa, magsiselfie akong ganyan, no? Oh, bakit ako magsiselfie sa kanya? Kasi iyayabang ko yun. Kasama ko si Piolo. Tropa mo? Oo. Kahit hindi naman. Kasi, tinan mo, kay Jay Guevara, nagsiselfie ba ako kay Jay Guevara? Hindi na ako nagsiselfie kasama si Jay Guevara. Bakit? Kasi kaibigan ko na yan eh. Putang ina yun, ba't ako magsiselfie pa kung kaibigan na kita? Ba't pa ako magsiselfie? Bobo ka ba? Hindi na ako magsiselfie sa'yo kung kaibigan kita. Si Coach Oli, nagkita kami nung nakaraan. Nag-selfie kami dalawa ni Coach Oli. Nag-selfie kaming lahat para lang masabi, magkakasama kami. Pero magsiselfie ako, dalawa kami ni Jay Guevara ganyan. Magkadikit pa yung mukha namin. Oh, ba't ko gagawin yun? Ano ko gago? Gagawin ko lang yun kung halimbawa, normal na tao ako. Tapos si Jay Guevara, idol ko. Uy, Sir Jay Guevara, pinapanood kita lagi. Pwede mag-selfie sa'yo? Selfie. Tapos ano sasabihin mo? Caption mo, met, Sir Jay Guevara, ang bait niya. Pucha, pag ako may gano'n, nag-selfie ako, tapos pinost ko sa social media, ano sasabihin ko? Nag-selfie ako with my friend. Puta, bakla ako nun. Di ba? Bading ako nun kapag ginawa ako, mga tanga kayo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tuwa.